Ano pong nangyari sa kanya? Bakit po nagkaganyan siya? Tanong ni Ken sa doktor na pumasok sa loob ng silid. Noong nahanap po namin siya, ganun na po ang lagay niya. Nakatulala at hindi na po siya nagsasalita. Takot na takot din siya noong natagpuan namin siya at dinala sa shelter na ito. Doon pa lang ay alam na agad namin na isa sa posibleng rason kung bakit siya nagkaganon ay dahil sa abuse. Base sa pag-aaral namin at sa mga sinagawang tests, maaaring ang cause noon ay sexual and physical abuse na dahilan para mawala siya sa sarili. Dahil na rin sa sobrang depression, maaaring paulit-ulit niyang naranasan ng ganong uri ng pang-aabuso kaya nawala siya sa sarili. Mag-iisang taon na rin siya dito sa shelter at wala rin kaming makita na senyales na pagbabago sa kanya. Punong-puno ng awa si Ken para kay Nina dahil hindi niya lubos maisip ang lahat ng hirap na napagdaanan nito. Papa, isasama na po ba natin si Mama pa uwi? Oo anak, isasama na natin ang mama mo pa uwi sa atin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Napatigil si Ken sa paglalakad nang may marinig siya na boses ng isang batang umaawit. Nang sandali nga na yon ay bumalik ang lahat ng mga alaala sa isip niya at nangilid ang luha sa kanyang mga mata. I swear to God, when I come home, I'm gonna hold you close. I swear to God, when I come home, I'll never let go. Like a river, I flow. To the ocean I know you pull me close, guiding me home. Habang umaawit ang bata ay kusang kumilos ang kanyang mga paa para hanapin kung saan nanggaling ang tinig na kanyang naririnig. Huminto si Ken sa isang kulay itim na sasakyan at doon ay nakita niyang isang batang lalaki na nakaupo sa curb at umaawit. And I need you to know that we're falling fast. We're falling like the stars, falling in love. Madungis ang suot na damit ng bata at ang tono ng boses nito ay napakalungkot. And I'm not scared to say those words with you. I'm safe. We're falling like the stars. We're falling like love. At habang tinitingnan ni Ken ang batang lalaki, ay hindi niya namalaya na tumulo na rin palang luha sa kanyang mga mata. Dahil ang kanyang inaawit ay walang iba, kundi ang kanta na siya mismo ang sumulat para sa kanyang dating kasintahan na si Nina. Nilapitan ni Ken ang batang lalaki at tumingala sa kanya. Ang inosente nitong mga mata ay nagtataka na nakatingin sa kanya. Puno rin ng dungis ang mukha nito. Magpapalinis po ba kayo ng sasakyan niyo sa akin, sir? Tanong ng bata sabay tumayo. Palinis na po kayo sa akin, sir. Pwede ko rin po kayo hanapan ng maaari niyo pong pagparkingan ng sasakyan ninyo. Kailangan ko po kasi ng pera. Wala pa po kasi akong kain-kain eh. Para bang may kung anong kumurat sa puso niya habang nakatingin sa batang ito. Hindi lang siya naaawa sa kalagayan nito, ngunit may kung ano rin siyang nararamdaman sa bata. Pakiramdam ni Ken ay napakalapit sa kanya ng bata. At habang nakatingin siya sa mga mata nito ay nakikita niyang mga alaala at masasayang pangarap na binuo nila ni Nina noon nang magkasama. Yumuko si Ken sa batang lalaki. Anong pangalan mo? At saan mo narinig yung kanta na kinakanta mo kanina? Ako po si Kelus. At ang kanta po na kinakanta ko kanina ay awit na inaawit po sa akin ng aking ina nung ako'y bata pa. Nasaan ang iyong ina? Malungkot ang mga mata nito. Hindi ko po alam eh. Kinuha po siya ng mga lalaki noon at dinala kung saan. Mula po noon hindi ko na ulit siya nakita at naging palaboy na rin po ako. Napalunok si Ken. Ang iyong ama, alam mo ba kung nasaan siya? Hindi ko po kilala ang aking ama. Tugon naman ni Kelus, bago para bang may hinahanap ang mga mata. Gusto niyo po ba linisan kong sasakyan ninyo? Saan niyo po ba pinarada para masimulan ko na po? No,
Hindi ako magpapalinis ng sasakyan. Wika ni Caen, kaya naman ay nalungkot ulit ang ekspresyon sa mukha ng bata. Pero gusto kong sumama ka sa akin. Ha? Saan po? Malaking hinala ni Caen na may koneksyon nga siya sa batang ito, kaya naman ay gusto niya itong isama pabalik sa bahay niya. Noong una ay nag-aalangan pa ang bata, ngunit kalaunan ay pumayag din ito. Pagdating niya sa bahay niya ay inutusan niya ang isa sa mga kasambahay niya para bihisan ng batang lalaki at bigyan ng masarap na makakain. Maging ang mga kasambahay niya ay nagulat din na nagdala lang siya ng bata sa bahay niya, ngunit walang sino man sa kanilang nag-question at sinunod na lang ang utos niya. Samantala, habang binibihisan ng mga kasambahay niya ang batang lalaki, ay tinawagan niya naman ang isa niyang malapit na kaibigan para magpagawa ng investigasyon para sa kanya. Malakas ang kutob ni Caen na ang batang nasa bahay niya ngayon ay maaaring anak nila ng dating kasintahan na mahigit 8 taon na niyang hindi nakikita. Sa London noon nag-aaral si Caen ng pagkaabuga siya. Nag-1 taon din siya doon pero madalas siyang umuwi sa bansa pag may free time siya. At habang nag-aaral siya, ay may nakadiscover sa kanya na isang talent agency at kinuha siya na isang talent at ngayon ay miyembro na siya ng isang Korean boy group na sikat saan mang panig ng mundo. Habang nagtatrabaho bilang isang idol ay tinuloy niya rin ang pag-aaral niya. Lumipat siya ng law school sa Korea at ngayon ay isa na rin siyang ganap na abogado. Ngunit nagkaroon si Caen ng aksidente habang nagpe-perform sa isa nilang concert sa Japan. Kaya naman ay under hiatus siya ngayon at mas pinili pa rin ni Caen na sa Pilipinas siya magpagaling dahil sa ilang taon na rin mula nang umalis siya ng bansang to. Huli niyang pagbisita sa Pilipinas ay noong nakipagkita siya sa kanyang dating kasintahan para ipaalam na malapit niya nang matupad ang pangarap niya na maging isang miyembro ng boy band at papasok na siya bilang trainee pagpunta niya sa Korea. 1 linggong hinintay mula nang bumalik siya sa Pilipinas bago niya pinaalam kay Nina na pag alis niya ng Pilipinas ay dediretso na siya sa South Korea at sasabak na siya sa training niya. Matapos ang mahigit 7 taon niya sa Korea, ngayon na ulit siya bumalik sa bansa. Magmula nang umalis siya sa Pilipinas at matapos makipaghiwalay sa kanya si Nina, ay wala na ulit siyang naging balita sa dating kasintahan. Maaari ko bang malaman kung saan mo huling nakita ang mama mo bago kayo nagkahiwalay? Tanong ni Caen kay Kelus. Dati po kami nakatira ni mama sa isang barong-barong. Bata pa po ko noon pero tandang-tanda ko pa po ang lahat. Marami pong mga nagagandahan sa aking nanay kaya marami rin pong mga pumupunta sa amin para ligawan siya. Pero ni isa sa kanila ay wala siyang sinagot. Hanggang sa isang araw, may dumating na mga lalaki sa tirahan namin at basta na lang po nilang kinuha si mama. Hindi ko po alam kung saan nila siya dinala. Pinaalis din po ako sa tinitirhan namin noon dahil may ibang pamilya na pong tumira doon. At habang nakikinig siya sa sinabi ng bata, ay napapaisip din siya. Galing din sa mayamang pamilya si Nina kaya naman ay imposible na tumira ito sa barong-barong kasama ang anak. Kung sakaling ang ina nga ni Kaelos ay ang dati niyang kasintahan. Alam mo bang dahilan kung bakit kayo tumira ng mama mo sa barong-barong noon? Opo, dahil mahirap lang po kami. Ang pangalan ba ng iyong ina ay si Nina Alvarez? Hindi agad sumagot si Kaelos na para bang inaalala pa nito ang pangalan ng ina. Hindi ko po masyadong tandang pangalan ng aking ina. Pero parang ganun nga pong pangalan niya. Ngunit si Caen ayaw niyang masyadong pilitin ang bata na alalahanin ang lahat para masagot ang mga katanungan niya. Batid ni Caen na mahirap ang lahat para sa batang ito, lalo pat sobrang bata pa ni Kaelos para maranasan ang lahat ng yon. Nagustuhan mo bang pagkain, Kaelos? Tanong ni Caen sa bata sa mapapang boses. Opo, masarap pong adobo. Masaya naman na sumagot sa kanya si Kaelos. Napangiti si Caen at sinabihan pa ang bata na kumain ng marami at habang pinagmamasdan niya ang bata na kumain ay nakatitig si Caen dito. Para bang nakikita niya ang kanyang sarili sa batang ito. Gustong-gusto niya rin ng adobo at ilan sa mga hobby niya sa tuwing siya'y kumakain ay ginagawa rin ito. Mahilig din si Kaelos na ibo pang sariling ilong. Tulad na rin ang madalas na gawin ni Caen sa tuwing nag-iisip siya. At ang hobby nga niyang yon ay gustong-gusto ng mga fans niya.
Kung titigan din silang dalawa ng mabuti, mapapansin na malaking pagkakahawig nilang dalawa. Mula ngayon, ito na magiging kwarto mo. Nagustuhan mo ba? Opo, ang ganda po na magiging kwarto ko. Masaya naman ang sagot ni Carlos. Sa inyo po bang bahay na to, sir? Oo, sa akin ang bahay na to. Ang ganda po ng bahay ninyo at sobrang bait niyo po. Naupo si Carlos sa kama nito, kaya naupo na rin si Caen sa may tabi nito. Pero bakit po sobrang bait niyo po sa akin? Bakit niyo po ako tinutulungan? Dahil posibleng nang mapagtanto ni Caen ang maaari niyang sabihin ay hindi niya na tinuloy. Kaya naman nagtaka si Carlos at tinilt ang ulo tulad din ng madalas na gawin ni Caen kung confused siya. Ang ibig kong sabihin ay dahil gusto lang kitang tulungan. Mukha kasing mabait kang bata kaya gusto kitang tulungan at pwede ring ampunin. Talaga po? Aampunin niyo po ko? Oo naman, gusto mo ba yon? Opo. Kung ganon, wala ngayon, ay tawagin mo na akong daddy. Bukas ng bukas ay papaayos ko ang mga papeles para legal na kitang maampon at hindi mo na kailangan na magpalaboy-laboy pa sa lansangan dahil meron ka ng permanenteng tirahan. At hindi mo na rin kailangan na maglinis sa mga sasakyan para magkapera at makabili ng pagkain. Talaga po? Sobrang maraming salamat po sa inyo, Daddy. At nang marinig niya ang tawag sa kanya ng bata ay napangiti na rin siya. Ang sarap sa pakiramdam na marinig niya yon. Kahit na hindi pa siya sigurado na anak niya ang batang to, masayang puso niya na kasama niya ito at masaya ito na malaman na gusto niya itong ampunin. DNA test? Kayo nung batang inampon mo? Bakit kailangan mo pang magpa-DNA test kayong tila napaka-imposible naman na maging anak mo ang batang yon? Malaking hinala ko na anak ko ang batang yon. Na anak namin siya ni Nina. Bakit mo naman naisip na anak mo si Carlos? Nung una ko siya nakita ay narinig ko siya na kinakantang-kanta na ako mismo ang sumulat para sa anniversary namin noon ni Nina. Napakahalaga ng kanta na yon. At tanging kami lang ni Nina ang may alam tungkol sa kanta na yon. Kahit hanggang ngayon, kahit pa matagal na kami nagkahiwalay ni Nina, ay wala pa rin akong balak na i-release yan. Pero alam na alam ng batang yon ang kanta ko na yon. Kung sakaling anak niyo nga talaga si Carlos, bakit nagpalaboy-laboy ang bata at nasaan ang ina niya? Base sa kwento sa akin ni Carlos, ay posible raw na dinukot ang kanyang ina ng mga lalaki. May naging balita ka ba kay Nina mula nang umalis ako? Wala. Mula nung break up ninyo ay wala na rin ako narinig tungkol sa kanya. Tulungan mo ako. Kailangan ko makumpirma kung anak ko nga ba talaga si Carlos. Sige, huwag kang mag-alala. Pag lumabas na ang resulta ng gagawin kong DNA test, ay sasabihin ko kaagad sa iyo. Salamat, Xander. Habang hinihintay nila ang result ng DNA test, ay inaalagaan niya rin na mabuti si Carlos. Pinapa-experience niya dito ang mga bagay na hindi nito na-experience noon dahil sa hirap ng buhay. Binibili niya dito ang lahat ng laruan na magustuhan nito at pinapakain ang lahat ng masasarap na pagkain. Kinunan niya rin ito ng tutor para next year pwede na ito makapasok sa eskwela. Pinapa-experience niya rin sa bata kung paanong magkaroon ng ama. At ngayon nga ay sobrang synchronized ang kanilang mga galaw habang nasa loob sila ng banyo, nagtutoothbrush. Sabay silang natapos magsipilyo, sabay na nagmumog, sabay na binalik sa lalagyan ng ginamit na sipilyo, sabay din silang naghilamos. Kahit hindi man nila sadyain ay nagkakasabay silang dalawa, kaya naman ay napapatitig at ngiti na lamang si Caen kay Carlos. Binigyan din siya ni Caen ng tissue matapos para gawing pamuna sa kamay. Nakangiti naman at tinanggap yun ni Caen at sinabing, "You're cute. Parang anak nga talaga kata." Napangiti lang si Carlos sa sinabing iyon at kumuha ng panibagong tissue para punasan din ang kamay. Feel din talaga ni Caen ang pagiging ama kay Carlos. Kahit wala pang ang kumpirmasyon ay naging malapit na lalo ang puso niya sa batang yon. At para nga kay Caen ay wala na siyang pakialam sa kung ano man ang magiging resulta. Kung sakaling hindi niya nga talaga anak si Carlos ay ayos lang sa kanya. Aamponin niya na lang ito at ituturing na sariling anak. Sa ngayon ay wala pa rin akong balita kung nasaan si Nina.
Umalis ang bansa ang pamilya ayon sa mga nakalap kong impormasyon. Ngunit hindi nila kasama si Nina sa kanilang pag-alis. Mahigit 5 taon na rin mula nang umalis sila sa bansa. Tiningnan ko rin ang lahat ng mga pag-aari ng pamilya niya noon pero ang lahat ng yun ay nakapangalan na sa ibang tao. Maging ang hotel na pag-aari rin ng pamilya nila ay nakabenta na sa iba. At ayon pa sa aking nakalap o ng impormasyon, ay binenta nila lahat ng mga pag-aari nila dahil nabaon sa utang ang ama ni Nina dahil sa addiction sa casino. Ganun pa man ay wala pa rin ako na nakukuhang impormasyon kung saan ngayon si Nina at kung sino ang ina ng batang nasa iyo ngayon. Patuloy pa rin ako maghahanap ng impormasyon sa ngayon na ito lamang maipapakita ko sa iyo. Nagpasalamat si Caen sa kaibigan na nagpaalam ng aalis na dahil may trabaho pa ito. Binuksan naman ni Caen ang envelope na ibinigay sa kanya ni William at binasa kung ano nakapaloob doon. Records yon ng mga naging utang ng ama ni Nina noon at kung kanino na nakapangalan ng mga pag-aari ng pamilya Alvarez noon. Naroon din sa envelope ang record ng araw at oras sa pag-alis ng pamilya Alvarez sa Pilipinas. Ngunit hindi nga nila kasama si Nina. Ngayon ang tanong sa isip niya ay nasaan si Nina at kung ano nangyari dito at bigla na lang ito naglaho. At matapos mahigit ang 1 linggo na paghihintay sa resulta ng DNA test, sa wakas ay dumating ng araw na malalaman nila kung ano ang totoo. Kung anak niya nga ba talaga si Kaelus. Lumabas na ang resulta, sabi sa kanya ni Xander, sabay abot sa kanya ng hawak na brown envelope. Tinanggap naman ni Caen ang inabot nito sa kanya na envelope. Tumingin pa siya sa mukha ni Xander bago niya tiningnan ang resulta at kumakabog ang dibdib niya sa kanya nakita. Ang bata na nasa bahay niya ngayon ay kumpirmado. Anak niya nga. 99.9% ang lumabas sa resulta. 2 test ang ginawa ko para mas makasigurado at pareho ang kanilang naging resulta. Anak mo nga si Kaelus. At ang kanyang ina ay walang iba kundi ang babae na sinasabi mong ina niya. At huli mo na naging kasintahan bago ka umalis ng bansa. Hindi naman maipaliwanag ni Caen ang kanyang nararamdaman at nanunubig na ang mga mata niya ngayon. Masaya siyang nakumpirma na anak niya nga si Kaelus. Pero at the same time ay para bang may kumurot sa kanyang puso dahil ngayon niya lang nalaman na may anak na siya. Hindi niya malang nakita ang anak niya noong sanggol pa ito. Hindi niya malang nabuhat at naisayaw si Kaelus para tumigil na ito sa pag-iyak. Higit sa lahat, naranasan ni Kaelus kung ano ang buhay sa kalsada dahil sa naging palaboy-laboy ito dahil hindi niya agad nalaman na anak niya ito. Congratulations, man! Alam kong nabigla ka rin sa naging resulta pero alam ko na magiging isang mabuting ama ka sa anak mo. Tinapik pa ni Xander ang balikat niya. Hawak-hawak ang resulta ng DNA test ay naglakad si Caen patungo sa kwarto ng anak niya. Pagdating niya sa tapat ng pinto ay humugot siya ng malalim na hininga. Hindi pa muna siya pumasok sa loob ng kwarto ng kanyang anak. Iniisip niya pa sa kung paanong paraan niya sasabihin kay Kaelus na siya nga talagang ama nito at hindi rin alam ni Caen kung paano niya sisimulan ang pagpapaliwanag sa anak niya tungkol sa mga nangyari, lalo pa ngayon na wala rin siyang ideya kung anong dahilan ni Nina at tinago nito sa kanyang anak dahil hindi pa rin niya alam kung nasaan ngayon si Nina. Matapos ang ilang buntong hiningay, inabot na ng kamay niya ang doorknob bago pinihit yon pabukas. Pumasok na siya sa loob at binuksan ang ilaw. Nakita niya ang kanyang anak na mahimbing na ang tulog. Lumapit si Caen sa tabi ng kama ni Kaelus at naupo siya sa may tabi nito. Inabot ang kamay niya ang noo ng anak at saka inalis niya ang ilang hibla ng buhok doon. Nanakit ang dibdib niya na isipin ang lahat ng hirap na pinagdaanan ni Kaelus bago niya ito natagpuan. Habang siya ay maayos ang buhay sa Korea at pinapaulanan ng papuri, ang anak niya naman ay nahihirapan para lang makakain kahit isang beses sa isang araw. I'm sorry, anak. Patawarin mo si Papa kung hindi ako naging isang mabuting ama sa'yo. Patawarin mo ako kung hindi ko alam na nagkaanak ako kaya napabayaan kita. I'm sorry for everything. Kung nang dahil sa kapabayaan ko ay naranasan mo kung gaano kahirap ang buhay. Napakarami ng gustong ihingi ng tawad ni Caen sa anak at gusto niya na sabihin ang lahat ng yon pagising na ng anak niya. Tumuloy ang luha sa mga mata ni Caen at kasabay naman nun ay ang pagmulat ng mga mata ni Kaelus.
At nag-aalala ito na makita siyang umiiyak kaya agad din ito napaupo sa kama. Papa, ano po nangyari? Bakit ka po umiiyak? May masakit po ba sa inyo? Maging ang boses ni Kaelos ay puno na rin ng pag-aalala. Mas lalong dumami ang luha sa mga mata ni Caen at niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo. Umiiyak na sabi niya. Bakit po kayo humingi ng tawad sa akin, Papa? Wala naman po kayong kasalanan sa akin at hindi niyo rin po ako pinabayaan. Kumalas na si Caen sa yakap. Hindi niya pa alam kung paano sisimulan ng lahat ng pagpapaliwanag sa kanyang anak. Ngunit batid niya, nakarapatan ni Kaelos na malaman ang lahat, na malaman na siya ang tunay nitong ama. Ako ang tunay mong ama, Kaelos. Po? Ama mo ako. Pero paano po nangyari yun? Hindi ko alam na nagkaroon pala kami ng anak ng mama mo nung umalis ako ng bansa para sa pangarap ko. Kung gano'n ay tunay na anak niyo po ako at hindi bastang ampon? Padami ng padami ang mga luha sa kanyang mga mata na tumango si Caen sa anak, na tumulo na rin ang mga luha. Ang buong akala ni Caen ay magagalit sa kanyang anak dahil sa nangyari kaya nabigla siya nang yakapin siya nito. Masaya po ako na ikaw pong tunay kong ama, Papa. Umiiyak na sabi ni Kaelos. Salamat po, tatagpuan niyo na po ako. Salamat din po at sinabi niyo sa akin ang totoo. Walang tigil sa pag-iyak si Kaelos nang gabing malaman ito na siya ang tunay nitong ama at paulit-ulit din na humingi ng tawad si Caen sa kanyang anak. Okay lang po yun, Papa. Ang mahalaga po ay kasama na po kita ulit at hindi na po ulit tayo magkakahiwalay. Pangako. Ngayon na magkasama na tayo, ay hindi na ulit ako mawawala sa tabi mo. Lagi na tayong magkasama at hindi na kita ulit iiwan. Ngumiti naman sa kanya si Kaelos. Promise ko rin po sa inyo yan, Papa. Nangako rin si Caen sa kanyang anak na gagawin niya ang lahat para mahanap ulit nila ang ina nito. May 3 buwan lang si Caen sa bansa at kailangan niya ulit na bumalik sa Korea para sa trabaho. Pero nangako siya sa kanyang sarili na bago matapos ang 3 buwan na hiatus niya, ay mahanap niya ang ina ni Kaelos at muli silang magkakasamang 3. At tila pinakinggan nga ng kalawakan ang hiniling at sinumpa ni Caen. Dahil 1 buwan lang mula ng kumpirmasyon na anak niya nga si Kaelos, ay nakatanggap siya ng tawag mula kay William na may lead na ito kung nasaan si Nina. At matapos nga ang 3 araw, ay nahanap na nila si Nina. Sa isang shelter for women nila natagpuan ang nawawalang ina ng kanyang anak. Pero ang excitement na nararamdaman nilang mag-ama dahil sa makakasama na ulit nila si Nina ay nawala at napalitan ng sakit at lungkot nang sandaling makita nila ang kalagayan nito. Tulala ito at wala sa sarili. Halos hindi rin makilala ni Caen ang babaeng dating minahal dahil sa mapayat na ito at ang mga mata ng dati ay puno ng saya at kumikinang katulad ng pagkinang ng isang bituin sa kalangitan. Ngayon ay wala ng kabuhay-buhay at puno na ng lungkot. Ano po nangyari kay Mama, Papa? Bakit po nagkaganyan siya? Umiiyak na tanong sa kanya ni Kaelos habang buhat-buhat niya ito. At hindi rin alam ni Caen kung anong isasagot niya sa tanong ng kanyang anak. At maging siya hindi na rin napigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. There was no sign of recognition in Nina's eyes. Nilapitan ni Kaelos ang ina at niyakap ng mahigpit habang iyak pa rin ang iyak. Pero walang kahit na anong reaksyon si Nina na parang hindi nito nakikilala ang sariling anak. Nanatili itong tulala at wala sa sarili. Ano po nangyari sa kanya? Bakit po nagkaganyan siya? Tanong ni Caen sa doktor na pumasok sa loob ng silid. Dahil nga sa masyadong sensitive ang sasabihin ng doktor ay sinabi nito sa labas na lamang sila mag-usap para hindi marinig ng bata. Kung kaya naman ay pinakuisapan ni Caen ng isang nurse sa loob na bantayan muna ang anak niya. Noong nahanap po namin siya ay gano'n na po ang lagay niya. Nakatulala at hindi po siya nagsasalita. Takot na takot din siya noong natagpuan namin siya at dinala sa shelter na ito. Doon pa lang ay alam na agad namin na isa sa posibleng rason kung bakit siya nagkaganon ay dahil sa abuse.
At base sa pag-aaral namin at mga sinagawang test, maaaring ang cause noon ay sexually and physical abuse na dahilan para mawala siya sarili. Dahil na rin sa sobrang depression. Maaaring paulit-ulit niyang naranasan ng ganong uri ng pang-aabuso kaya nawala siya sa sarili niya. Nagsagawa rin kami ng ibang test sa kanya, ngunit dahil nga sa kulang na sa funds ang aming shelter ay hindi naman siya nagawang ipatingin sa mga specialists na maaaring mas makatulong sa kanya. Wala rin kaming nahanap ng mga kamag-anak niya na maaaring makatulong at kumupkop sa kanya. Mag-iisang taon na siya dito sa shelter at wala pa rin kami nakikita na senyales ng pagbabago sa kanya. Nang sandaling marinig niya ang sinabi ng doktor, pakiramdam ni Ken ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi agad siya makapag-react dahil sobrang nabigla siya sa lahat ng mga narinig niya. Noong una ay inakala niya pa na panaginip lang ang lahat ng ito. O marahil ay nagkakamali lamang ang doktor at hindi talaga si Nina ang tinutukoy nito. Ngunit kahit sinubukan niya ng gisingin ang kanyang saturi, ay walang nagbago. Ang tinutukoy nito ay walang iba kundi ang babaeng mahal niya at ang lahat ng mga nabanggit ng doktor ay ang napagdaanan nga ni Nina, kaya ito nagkaganito. Punong-puno siya ng awa para kay Nina dahil hindi niya lubos maisip ang lahat ng hirap na napagdaanan nito. Papa, isasama na po ba natin si Mama pauwi sa bahay? Tanong sa kanya ng kanyang anak. Oo anak, isasama natin ang mama mo pauwi sa atin. Kinuha na nga ni Ken si Nina mula sa shelter na yon at dinala sa kakilala niya na psychiatrist. At ang naging advice sa kanya ng doktor, iuwi muna niya ito sa bahay niya at doon isagawa ang gamutan at ipasyal-pasyal dahil maaari raw iyon na makatulong sa mabilis nitong pagaling. Mas lalo lamang daw kasing lumalala ang kalagayan ni Nina dahil sa iisang view lang ang madalas nitong makita. Ang naging findings ko ay tulad nga rin ng sinabi sa iyo ng nagtatrabaho roon sa shelter. Dahil nga sa depression kaya nagkaganito ang lagay ni Nina. Ang mga dahilan nito ay dahil sa malalang trauma, dahil sa isang malalang experience o pang-aabuso. Sabi sa kanya ng kaibigan niya na isang doktor. Marahil ay sobrang hirap ang pinagdaanan niya na hindi niya na nakaya at nawala siya sa kanyang sarili. Ang ganitong case ay madalas na nangyayari sa mga patients na may malalang depression dala ng kanilang mga trauma. Kaya mas lalo lamang na nadurog si Ken dahil sa sinabi nito. Posible naman po siyang gumaling, hindi ba? Oo naman. Kung maipapagamot ng maayos at maaagapan ng mga nangyari sa kanya ay maaari pa siyang gumaling. Kaya nangako si Ken sa sarili na lahat ay gagawin niya para gumaling si Nina at muli itong bumalik sa sarili para sa kanilang anak na alam niyang labis na nasasaktan dahil sa nangyari sa ina na matagal nitong hindi nakasama. Pinapangako sa iyo ni Papa na kahit anong mangyari gagawin kong lahat para gumaling ulit ang mama mo, okay? At iyon ang pangako ni Ken sa kanyang anak. Salamat po, Papa. Niyakap niya si Kelos at umiyak. At mula nung makuha nila si Nina ay walang araw na hindi ito kinakausap ni Ken. Dahil ayon sa doktor nito ay mas makakatulong yon sa mabilis na paggaling ni Nina. Magpapagaling ka ha? Magpapagaling ka para sa anak natin dahil gustong gusto kanya nang makausap at makalaro tulad ng madalas siya raw na gawin noon. Kausap ni Ken kay Nina. Kahit pa hindi siya nito sinasagot. Pinipisil niya rin ang kamay nito na hawak niya. Nandito lang kami ng anak natin para sa'yo. Kaya please, lakasan mo ang loob mo. Inabot ni Ken ang mukha ni Nina na singganda pa rin ng dati at marahan yun na hinaplos. Kung dati punong-puno ng saya ang mukha nito ngayon ay wala na siyang nakikita na kahit konting kasiyahan doon. Ginalaw ni Nina ang ulo at diretsyo na tumitig sa mga mata niya ang hazel brown itong mga mata. Walang pinagbago. Kahit puno ng lungkot at sakit na halos wala na siyang makitang ibang emosyon maliban sa dalawang nabanggit sa mga mata nito, ay napakaganda pa rin ang mga mata nito. Ang mga mata pa rin nito ang pinakamaganda para kay Ken. Ang ganda-ganda pa rin ang mga mata mo, mahal ko. Saad ni Ken ang may ngiti sa kanyang mga labi. At hanggang ngayon ay tandang-tanda pa rin ni Ken na ang mga mata nito ang una niyang napansin noong una silang magkakilala. At siya ring dahilan kung bakit nabihag nito ang puso niya. Kahit mahabang panahon ang nakalipas mula noon, ay natatandaan niya pa rin ang lahat.
Lahat ng detalye ay malinaw pa rin sa isip at puso niya. Ang ganda ng mata mo. Hindi napigilan ang komento ni Caen sa dalagang nakaupo sa table niya dahil sa punuan na ngayon ng cafeteria sa university na pinapasukan nila. Kahit na nakasuot ng kulay puting mask ay alam ni Caen na ngumingiti ito ngayon dahil sa ang mga mata nito ay para bang naglaho na at ngingiti-ngiti rin ito. Talaga ba? Thank you. Masaya ako na ikaw ang unang nakipag-usap sa akin. Kala ko'y aakto ka lang na para bang hangin lang ako na hindi mo nakikita. Si Caen Morgan ay ang tipo ng tao na sobrang tahimik at seryoso lagi sa buhay. Mula elementary pa lang, ay bilang lang ang mga nagiging kaibigan niya. Wala siyang group of friends tulad ng iba. Mas gusto niya na maging mapag-isa kaya naman nung high school siya ay tinawag siya sa kanilang paaralan na loner at iba pa nga ay natatakot pa sa kanya dahil mukha raw masamang ugali niya. Kahit hanggang ngayon na nasa kolehiyo na siya, ay mas preferred pa rin ni Caen na maging mapag-isa at mag-aral ng tahimik. Ngunit ngayon nakaharap niya na ang dalaga, ay para bang gusto ni Caen na magsalita lang na magsalita para lagi niya ring marinig ang boses ng dalaga. Yup, your eyes are mesmerizing. Wika pa ni Caen kaya mas lalong lumawak ang ngiti ng dalaga. Alam niya yon dahil kitang-kita niya base sa mas lalong pagliit ng maganda nitong mga mata. Thank you. Madalas kong marinig yan. But it still feels different na galing sa'yo. What's your name? I'm Nina Alvarez. At maging ang pangalan nito ay maganda. Nice name. Bago pa man niya matapos ang sasabihin niya ay inunahan na siya nito. Caen Morgan, 19 years old, a legal management student. Kaya nagulat si Caen na alam nito ang buong pangalan niya at maging ang edad at course niya na rin. You know me? Oo naman. Crush na crush ka kaya ng mga babae sa department namin dahil sobrang gwapo mo raw at napakatalino mo pa raw. At hindi nga sila nagkakamali. Sobrang gwapo mo nga talaga lalo na sa malapitan. You look like you could be a model or a member of a boy band tapos magiging visual ka nila. Nag-init naman ang tenga niya dahil sa sinabi nito. Really? Thank you. You look even handsome and cuter when you're flustered and blushing. You're making me shy. Dahil sa sinabi niyang nahihiya siya at kuminang ang mga mata nito. Really? Yes, that's the first time someone had ever told me that. Talaga? Sa gwapo mong yan, wala pang nagsasabi sa'yo na sobrang gwapo mo? Nope. Ikaw pa lang. Madalas makarinig si Caen ng papuri tungkol sa kanya at kung gaano siya kagwapo at talino. Mula pagkabata ay gano'n na rin ang naririnig niya tungkol sa kanya. At ang pagiging masama rin daw ng ugali niya kahit wala naman siyang ginagawa. Ngunit wala pang nagsasabi sa kanya ng harap-harapan nun. Ito ang si Nina lang. Wow, I feel so honored to hear that. Bakit ka nga pala nakamask? May sakit ka ba? Hindi napigilan na tanong din ni Caen. Wala akong sakit. Pero may pimples ako. Pimples? That's all? Oo, malaki yun kaya ayokong ipakita ang mukha ko. At gusto niya talaga na makita ang mukha nito. Kahit nakalahati pa lang na mukha nito ang nakikita niya, alam niya na agad na sobrang ganda nito. Can you remove your mask? Gusto ko makita ang mukha mo. Ayoko, nahihiya ako. Baka mamaya bigla ka ma-turn off sa akin dahil sa pimples ko. There's no way I'll get turned off just because of a pimple. Kahit na. Saka ako na ipapakita yung mukha ko sa'yo pag wala ng pimples ko. I'm sure naman na hindi mo ako mai-ignore ngayon na kilala na natin ang isa't isa. At ang nasa isip na Caen ng mga oras na yon ay napaka-imposible naman siguro na ma-ignore niya pa ulit ang natatanging nagmamay-ari ng napakagandang mga mata na gustong-gusto niyang titigan. Dahil para bang nakatingin rin siya sa kawalan kapag nakatingin siya sa mga mata nito. Nang araw na yon ay naging instant close agad silang dalawa kahit na iyon pa lang ang unang beses na nagkausap silang dalawa. Dahil madaldal din pala itong si Nina at hindi nauubusan ng kwento. Mabilis silang naging malapit at gustong-gusto ni Caen ang mga mata nito sa tuwing masaya at nakangiti yun.
Kaya ang gusto ni Caen ay lagi lang itong masaya at nakangiti para lagi niya ring makita ang pagngiti at kislap ng mga mata nito. At bago nga sila nagkahiwalay ni Nina ng araw na yon, ay nangako pa sa kanya ang dalaga na sasabayan ulit siya nitong mag-lunch kahit na hindi naman ito kumakain dahil sa ayaw nitong ibaba ang suot na mask at dumadaldal lang sa kanya. Kaya naman ang sumunod na araw ay hinintay nga ni Caen ang dalaga sa cafeteria, sa parehong table kung saan sila nakaupo kahapon. Ngunit hanggang sa natapos na lang ang lunch break ay hindi siya sinipot ng dalaga. Kaya naman pagkatapos ng pasok ni Caen ay pumunta siya sa department ni Nina dahil sa gusto niya talaga itong makita. Mabuti na lang at naitanong niya rin kahapon sa dalaga kung anong department nito kaya mabilis niya rin na nahanap kung saan ang classroom nito. Oh gosh! Caen, you're here? Anong ginagawa mo dito? At gulat na gulat si Nina nang makita niya itong nasa tapat ng pinto ng classroom nito. Maging ang ilan sa mga ka-blockmates nito na nakakilala sa kanya ay nagulat na makita nga siya. To see you? Why? Dahil nangako ka sa akin kahapon na sabay tayo magla-lunch pero hindi ka nagpakita. At humalukip-kip siya habang nakataas ang isa niyang kilay. I'm sorry, ang dami kasing pinagawa sa amin ng professor namin. Nahihiya na paliwanag nito, habang ang isang kamay ay nakatakip pa rin sa muka. Kinunutan niya ito ng noo. Why are you covering your face? Kasi wala akong suot na mask. So? Makikita mo ang pimples ko. At hanggang ngayon ay problema pa rin pala nito ang nag-iisang pimple nito. It's okay. You can show your face to me. Pero, I promise I won't judge you just because you have a pimple. May pag-aalangan pa rin sa mga mata ngunit sinunod naman ni Nina ang sinabi niya at dahan-dahan nga na inalis ang pagkakatakip ng kamay sa mukha at ang sandaling masilayan niya ang buong mukha nito ay halos nahapit ang paghinga ni Caen. Dahil kung gaano kaganda ang mga mata nito ay ganoon din ang buong mukha ng dalaga. Para itong isang anghel na walang kapintasan. Mas maganda pa ito kaysa iniisip niya. Maliit lang ang mukha nito na parang sa Maynika. Matangos ang maliit na ilong, namumula-mula pa ang pisngi nito at hugis arko ang natural na pinkish nitong mga labi. Why are you staring at me like that? Do I look ugly ba? Nahihiya ng tanong ni Nina dahil kahit lumipas ng ilang segundo ay nakatingin lang siya sa mukha nito. No? You look breathtaking actually. But I have a pimple. Tinuro nito nag-iisang pimple sa pisngi nito. Look ang big na nga Maganda ka pa rin. Kaya mas lalo lang namula ang pisngi nito dahil sa sagot niya. At dahil nga singkulay ng gatas ang balat nito, ay para bang naging ang buong katawan ng dalaga ay namumula na. Ang ganda mo. Para kang isang anghel. Sabi pa ni Caen para mas lalo itong mamula at hindi na nga siya nagkamali. Para na ito ngayong tomato sa pula at mas lalo lang itong gumanda sa mga mata niya. Mahina naman na natawa si Nina. Akala ko seryoso kang tao pero matamis ka rin pala kung manalita. Seryoso pa rin naman ako Sobrang ganda mo. Thank you. At halos hindi na nga magawang alisin ni Caen ang mga mata niya sa dalaga na mas lalo lang na namumula dahil sa mga titig niya. Naging malapit nga silang dalawa kaysa sa kanilang inaasahan. Para bang hindi sila mapaghiwalay at lagi rin sila na magkasabay mag-lunch. Batid nila na maraming nagtataka sa bigla na lang pagiging close sa dalawa. At sa tuwing nakikita ng ibang students na ngumingiti ang popular serious guy sa kanilang university kapag kasama si Nina. Ang iba nga ay nag-a-assume pa nga kung ano nga bang relasyon nilang dalawa at nagsabi na baka ay magkasintahan nga sila. Uy, Nina, sino yan? Tanong ng dalawang babae na nakasalubong nila nung nasa mall sila ni Nina para manood ng movie. Kay hindi niya hinayaan na matapos ni Nina sasabihin at siya na nagtuloy. Manliligaw niya, hi, I'm Caen. Sabay ngumiti sa dalawang babae na nalaglag naman ng mga panga. Caen? Ikaw ba yung sikat sa department? I can't believe na nililigawan mo palang kaibigan namin. Yes, I'm courting her.
Kaya hanggang sa umalis sa mga babae ay hinayaan sila na mag-date dalawa, ay nanatiling laglag pa rin ang panga ni Nina at hindi ito makapaniwala sa nangyari at sa sinabi niya. Gusto naman ni Kane na matawa sa reaksyon nito. Bakit mo sinabi sa kanila na nililigawan mo ako kahit hindi naman totoo? Eh di totohanan natin. Liligawan kita. Natigilan nito. Huh? Gusto talaga kitang ligawan ng totohanan. Can I court you, Nina? Seryoso ka ba? Yes. I like you. At gusto kitang ligawan. Nasa gitna sila at dinadaan-daanan sila ng ibang mga tao sa mall na ang iba ay napapatingin pa sa kanila, lalo pa nung bigla siyang niyakap ni Nina. Oo naman. Pwedeng-pwede mo akong ligawan. Thank you. Masayang sabi niya. Pakiramdam ni Ken ay nawala ng mabigat sa dibdib niya dahil sa sobrang pag-aalala na baka hindi pumayag si Nina sa alok niya. And thank you for liking me too, Ken. At tulad niya ng sinabi niya, ay niligawan niya nga si Nina. Walang araw na hindi nito binibigyan ng bulaklak. Hatid sundo at madalas niya rin itong ihatid sa classroom nito kaya ang lahat ng kaklase ni Nina ay alam na nililigawan niya ito. Gustong-gusto naman ni Ken na makitang laging masaya si Nina kaya walang araw na hindi niya ito pinapasaya. At habang nililigawan niya ito ay mas lalong lumalim ang nararamdaman ni Ken para sa dalaga. Hanggang sa isang araw ay tinawag siya ni Nina para makapag-usap silang dalawa. Ken? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Hinarap niya si Nina na halatang kaba sa mga mata. Ano yun? Gusto ko sana na tumigil ka na sa panliligaw sa akin. At nabigla naman si Ken sa sinabi nito. Huh? But why? Dahil sinasagot na kita. Umabot ang ilang segundo bago tuluyan na naproseso sa utak niya kung anong sinabi nito. Ano ka mo? Nina smiled at his reaction. Sinasagot na kita. Tayo na. Seryoso ka ba? Oo naman. Gusto rin kita. Noon pa man ay gustong-gusto na kita kaya madalas kitang sundan kahit na hindi mo pa ako pansin. At noong sinabi mo sa akin na gusto mo rin ako, ay gustong-gusto na kitang sagutin pero pinigilan ko lang ang sarili ko dahil syempre gusto ko rin na maranasan kung paanong ligawan mo. At sa ginawa mo, ay mas lalo ko napatunayan na mahal mo nga ako. Kaya ayoko nang patagalin pa. Sinasagot na kita. At tayo na. Really? Thank you so much, my love. Sa sobrang tuwa ay niyakap niya ito na mahigpit. My love? Kumalas na siya sa yakap at ang pisngi naman ito ang kinulong niya sa kanyang mga palad. Yes. Magmula ngayon, you're now my love. Thank you so much for giving me a chance, mahal ko. Mahal na mahal kita. At pangako ko sa'yo na aalagaan kita. Hindi ako maglolo ko. Mahal na mahal din kita. At pangako na gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. At susuportahan kita sa lahat ng gusto at mga pangarap mo sa buhay. Lagi lang ako nasa tabi mo, kahit anong mangyari. Nang araw na naging sila ang pinakamasayang araw para kay Ken. Sumumpa siya ng araw na yon na lahat ay gagawin niya para lang mapasaya niya si Nina. Ang dalaga ang una niyang naging girlfriend at alam naman ni Ken sa kanyang sarili na si Nina na rin ang magiging huli. Kaya naman ay binuhos niya talaga ang buong pagmamahal niya para kay Nina. Kahit na silang dalawa na ay araw-araw pa rin ni Ken na nililigawan ng dalaga. Araw-araw niya itong binibigyan ng bulaklak at pakiramdam ni Ken ay hindi pa sapat ang lahat ng efforts na ginagawa niya para maiparamdam sa dalaga na ito ang pinaka-importanteng tao sa buhay niya at pinakamaganda sa mga mata niya. You have an exam, baby? Malambing na tanong sa kanya ni Nina habang nasa library sila. Kanina pang nandito si Ken dahil nag-aaral siya para sa nalalapit na lang exams at kanina niya pa rin hinihintay ang pagdating ng girlfriend niya na naging busy na rin sa pag-aaral. Yes, my love.
Sagot ni Caen at naglambing pa sa napakaganda niyang girlfriend ang naupo ito sa tabi niya. How's your exam, baby? Was it hard? Hindi naman. Kinaya naman ng utak ko. Siyempre, napakagwapo pa naman ang source of motivation ko. Naglalambing na sagot naman ito kaya mahina siyang natawa at pinanggigilan ng pisngi ni Nina. Hindi pa siya nakontento sa pagkurot sa pisngi nito at hinalik-halikan niya pa yon kaya naman mahina rin na natawa si Nina. Stop it, Caen! Baka may makakita! Natatawa pa rin na sabi nito. Let them watch! Natigil lamang siya sa paglalampungan nang lumapit sa kanilang librarian at sinaway sila. Kinurot ni Nina ang tagiliran niya ng talikuran na sala ng librarian, kaya mahinahong napaaw naman si Caen. Ikaw kasi ang landi-landi mo. Nagalit tuloy sa atin si Miss Dua Lipa. Sabi ni Nina sa kanya, pero mahina lang ulit siyang natawa sabay nagnakaw ulit ng isa pang kiss sa namumulang pisngina ng kasintahan na mahinang hinampas niya sa balikat. Mag-aral ka na nga, Caen. Itigil ang kalandian na to. Ang dami mo pang kailangan na pag-aralan, no? At inirapan siya nito. Mag-aaral lang ako kung bibigyan mo ako ng motivation. At anong motivation naman? Ngumuso si Caen na para bang nag-aask ng kiss kaya mahina naman na natawa si Nina sabay mas lalo pang namulang pisngi. Why are you so obsessed with my kisses, huh? Because your kisses are sweet. So kiss mo na ako para sipagan na ako mag-aral. Umirap ulit sa kanya si Nina pero inilapit pa rin ang mukha sa kanya at mabilis na hinalikan ang labi niya. Ngunit hindi pa nakontento si Caen sa smack kiss lang. Hindi pa sapat yon para mabuhayan ang kaluluwa niya. Hinawakan niya sa batok ang dalaga at hinalikan ito ng mas malalim. Nang magkahiwalay ang kanilang mga labi ay gulat na nagpalingalinga si Nina at mahina pang hinampas ulit ang kanyang balikat. Mahina lang na natawa si Caen at dinilaan ang labi. I love kisses. Be thankful walang ibang nakakita sa atin. Malalagot ka talaga sa akin kung meron. Caen Morgan, I am more motivated to study because of your kisses. Nakangisi niya pa rin sabi. Inirapan lang siya ni Nina. Ngunit hindi rin siya iniwan at sinamahan siyang mag-aral kahit na gabing-gabi na. Tulad ng dati, kahit gaano pang kapagod ang dalaga ay sinasamahan pa rin siya nitong mag-aral. Baby, I think you should go home para makapagpahinga ka na. Nang sandaling tingnan ni Caen si Nina ay gumuhit ang ngiti sa mga labi niya nang makita na natutulog na pala ito. Kaya naman pala wala nang nagmamasahe sa balikat niya at paulit-ulit na humahalik sa pisngi niya dahil sa natulog na ito. Inalis niya ng hibla ng buhok na humaharang sa pisngi nito. Bago niya inilapit ang mukha niya dito at humalik siya sa pisngi. Sleep well, my love, bulong niya. At nag-aral pa ng ilang oras bago nagpa siya na kailangan niya nang umuwi dahil late na at maaga pa bukas ang exam niya. Baby, wake up! Malambing na pagising ni Caen kay Nina at bahagyan niya pa itong inalog. Baby, gising na. We need to go home. It's already late. Baby? Nang hindi pa rin ito magising ay inayos ni Caen ang suot niyang bag para buhatin na lang ito. Nakalabas na sila ng library nang bahagyang magising si Nina dahil sa malakas na ihip ng hangin. Are you done studying na ba? Inaantok pa rin na tanong nito. Yes, my love. Uuwi na rin tayo. Matulog ka na lang ulit at ako nang bahala sa'yo. Okay. Mahinang natawa naman si Caen dahil sa sobrang antok ay mabilis na nga ito nakatulog ulit. Kahit pa hanggang sa nakauwi na sila sa kwarto niya ay tulog na tulog pa rin ito. Good night, my love. Bulong ni Caen kay Nina bago niya ito niyakap ng mahigpit. I love you. See you in my dreams. At magmula nga nang maging magkasintahan silang dalawa, ay walang araw na hindi naging masaya si Caen. Araw-araw ay motivated siya na pumasok sa eskwela dahil gusto niya na maging isang abogado at mabigyan niya ng maayos na buhay si Nina kapag naging mag-asawa na sila. Sobrang seryoso na talaga ni Caen kay Nina. Para sa kanya ay wala na siyang ibang gusto makasama sa buhay kundi si Nina na. Ang dalaga na ang gusto niya makasama habang buhay at ang magiging ina ng magiging anak niya.
Panakilala na rin ni Caen si Nina sa mga magulang niya na tanggap naman ang relasyon nilang dalawa. Papa? At saka lamang bumalik sa realidad si Caen nang marinig niyang tawagin siya ng anak niyang si Kailos. Nilingon niya ang anak na naglalakad palapit sa kanya. Nakasuot na ito ngayon ng pajamas. Ngumiti si Caen sa anak at pinaupo siya nito sa isang hita niya. Papa, mahal niyo po ba si Mama? Biglang tanong nito sa kanya. Oo naman, anak. Mahal na mahal ko ang mama mo. Siya lang ang tanging babae na minahal ko. Hanggang ngayon ay nag-iisa pa rin siya. Tumingala ito sa kanya. Kung ganon, bakit po kayo nagkahiwalay? Pareho kami na may mga pangarap na gusto naming matupad. At dahil matalinong anak nila ay nauunawaan nito kung anong ibig niya sabihin. Marami pang tinanong sa kanya ang anak niya tungkol sa kanila noon ang ina nito. Tulad na lamang na kung paano raw silang nagkakilala at kung paano niya niligawan ng ina nito na masaya namang ikinuwento ni Caen sa anak. Sa mahigit 1 linggo na ni Nina sa bahay niya at sa araw-araw nila itong kinakausap at pinupuntahan ng therapist nito ay may napansin agad sila na kaunting improvement sa kondisyon nito. Tulad na lang ng pag-respond ito sa pamamagitan ng pagtingin sa kanila pag tinatawag nilang pangalan nito. Caen? At ngayon ay ang unang beses na narinig niya ang boses ni Nina. Matapos ang mahigit 8 taon, ay ngayon niya lang ulit narinig ang boses nito. At ang una po nga na pumasok sa isip niya, ay baka panaginip niya lang na narinig niya ang boses ni Nina. Ngunit nang ulitin nito ang pagbanggit sa pangalan niya, ay agad siyang lumapit sa harapan nito. Yes, my love. Nakatingin sa kanya si Nina at may emosyon ang mga mata nito. Caen? Ako nga ito. Mahal ko. Caen? Ang paulit-ulit na pagbanggit nito sa pangalan niya ay isang napakagandang musika sa kanyang pandinig. Ganitong-ganito rin ang nararamdaman noon ni Nina nang unang beses nitong marinig ang boses niya noong inawit niya ang sinulat niya sa kanta na handog niya para sa dalaga. Ang kanta na inawit ng anak nila noong unang beses itong makita ni Caen. I swear to God, when I come home, I am gonna hold you so close. I swear to God, when I come home, I'll never let you go. Like a river, I flow. To the ocean I know, you pull me close, guiding me home. Habang kinakalapit ni Caen ang string ng gitara at umaawit, ay nakainina ang mga mata niya. Punong-puno ng pagmamahal ang mga mata nito na naluluha na habang nakatingin sa kanya. Ang kanyang inaawit ngayon ay ang kanta na si Caen mismo ang nagsulat para kay Nina. At hanggang sa natapos ang kanta ay nakatitig lang si Caen sa babaeng pinakamamahal niya. At nang natapos ay ngumiti siya rito bago nilapag ang gitara sa tabi niya. Hindi ko alam na kumakanta ka pala. And you compose songs. 1 taon na tayong magkasintahan at ang dami ko pa rin hindi alam patungkol sa'yo. I guess my boyfriend is really full of surprises. Nakangitit kinikilig pa na sabi ni Nina. Nagustuhan mo ba ang kantang sinulat ka sa'yo? Oo naman. Gustong gusto ko yon. Nahiga sila sa rooftop at pareho nilang pinagmasdan ng mga makikinang na bituin sa kalangitan na maihahalin tulad sa mga mata ni Nina. Paulit-ulit sinasabi sa kanya ni Nina kung gaano nito nagustuhan ang kantang sinulat niya at paulit-ulit din ito nagpasalamat sa kanya sa pag-compose niya ng kantang yon. I feel so much more special because of that song. Thank you so much, my love. My talented boyfriend for composing that song for me. Bago ito bahagyang bumangon at pinataka ng halik ang labi niya. From now on, ang kantang yon na magiging theme song nating dalawa kahit hanggang sa kasal natin. Kasal? You wanna marry me? Oo naman. Ikaw lang ang tanging babae na gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. At magiging ina sa mga magiging anak ko. Wala na akong ibang gustong pakasalan kundi ikaw lang. Really? Masayang tanong na to. Yes, my love.
At napag-usapan nila ng gabing yon ang tungkol sa pangarap nilang kasal na ang kanta na Falling Like the Stars ang tugtog hanggang sa napunta ang usapan nila sa pangarap ni Ken. I actually want to be a member of a boy band. Bata pa lang ako, yun ang pangarap ko. Kaso it seems impossible to me. Lalo pa ngayon na mag-aaral ako sa pagkakaabugasya. And I'll be taking over our family law firm. Naramdaman naman ni Ken ang pagtingin sa kanya ni Nina. Kung sakaling magkaroon ba ng chance o matupad mong pangarap mo na maging isang singer at member ng boy band, tatanggapin mo ba? Oo naman. Tumagilid siya at tinukod ang kanyang siko para masupport ang ulo niya. Will you support me? Kaya ngumiti ito na malawak sa kanya. Syempre naman, susuportahan kita sa ano man ang gusto mong gawin sa buhay. Thank you, my love. At kasama niya nga si Nina na tinupad ang ilan sa mga pangarap niya. Kasama niya ito na makagraduate na siya sa college at matanggap sa Oxford Law School. Lagi itong nasa tabi niya at nakasuporta sa kanya. Lagi nilang sinusuportahan ng isa't isa, kaya ang kanilang pagmamahalan ay mas lalo pang tumibay dahil sa pagsuporta nila sa isa't isa. Nakasuporta rin sa Ken sa dalaga habang tinutupad naman ni Nina ang pangarap nito na makapasok sa pangarap nito na kumpanya. Lagi silang nasa tabi ng bawat isa. At ang buong akala ni Ken ay lagi na silang nasa tabi ng isa't isa. Na kahit pa naging magkalayo sila sa isa't isa, dahil sa ibang bansa nag-aaral si Ken at si Nina naman ay nagtatrabaho sa Pilipinas. Akala niya ay lagi na silang magiging masaya at lagi silang nasa tabi ng bawat isa. Ngunit habang nasa process siya ng pagtupad sa isa sa mga pinakamalaking pangarap niya sa buhay, ang maging isang K-pop idol, ay iniwan siya ni Nina. Nakipaghiwalay ito sa kanya sa napakasimpleng rason. Hindi na kita mahal, Ken. Napagtanto ko na habang tumatagal ay nawawala na rin ang pagmamahal ko sa'yo. At kahit anong gawin ko ay hindi na yun bumalik. Nahanap ko na lang ang sarili ko na ibang lalaki na ang mahal ko. Patawarin mo ako. Ginawa ko naman ang lahat pero sadyang wala eh. Sana maintindihan mo ako. Bumagsak ang mga luha sa mga mata ni Ken at nahirapan siyang makapagsalita. Pakiramdam ni Ken ay may kung anong nakaharang sa lalamunan niya at hindi siya makapagsalita ng maayos. Ganun lang ba talaga yun, Nina? Basta-basta mo na lang ba talaga akong iiwan dahil lang sa hindi mo na ako mahal? I'm really sorry, Ken. Akala ko ba'y sasamahan mo pa ako na tuparin ang lahat ng mga pangarap ko? I'm in the process of making my dream come true, Nina. Magiging member na ako ng isang boy band tulad ng pinapangarap ko. Pero, basta mo na lang akong iiwan? Paliwala na lang ba lahat ng mga pinagsamahan natin at ang pangako natin sa isa't isa? Ganun lang ba talaga yun para sa'yo? Umiling ito. I'm sorry, Ken. Sadyang kahit anong pilit ko ay hindi na kita mahal. At ibang lalaki na ang mahal ko. Paano ang mga pangarap natin na bubuo tayo ng isang masayang pamilya? Paano ng pangako natin na lagi tayong nasa tabi ng bawat isa kahit anong mangyari? Paano na sinumpaan natin sa ilalim ng mga bituin? Hinawakan niyang kamay nito at sa nagsusumamong boses ay nagsalita. Pakiusap, huwag mo namang gawin sa akin to, Nina. Hindi ko makakaya kung mawawala ka sa akin. Pakiusap. Umiling si Nina at binawi ang kamay na hawak niya. Ayoko na, Ken. Let's just stop this. Napapagod na ako. Pagod na ako. Ayoko nang pilitin ang sarili ko na mahalin ka ulit tulad ng dati. I'm tired of making myself believe that I still love you. Wala nang pagmamahal na yun, Ken. Nawala ng pagmamahal ko para sa'yo. Nina, hiling ko na matupad mo lahat ng mga pangarap mo. Kahit na wala na ako sa tabi mo para lagi kang damayan. Sana ituparin mo pa rin ang lahat ng yan. I'm always here, rooting for you. Kahit na ang relasyon natin ay hindi na katulad ng dati. Ngumiti naman sa kanya si Nina. Ngunit ang ngiti na sadyang wala ng pagmamahal para sa kanya.
Good luck on your journey as an idol, Caen. I hope you become popular and a lot of people will love you. Hindi na napigil ni Caen ang kanyang mga luha. At wala siyang ibang nagawa kundi ang pagmasdan na lamang ang babaeng mahal na mahal niya na talikuran siya at lumakad palayo sa kanya. Naninikip ang dibdib niya ngunit hindi niya naman ito magawang pigilan. Labis na nasaktan si Caen dahil akala niya ay si Nina na talaga ang babaeng para sa kanya. Akala niya ay ito na ang makakasama niya habang buhay. Akala niya ay sasamahan pa rin siya nito sa pagtupad niya sa lahat ng mga pangarap niya sa buhay. Ngunit iniwan na siya nito. Nagsawa na ito sa kanya at wala nang pagmamahal nito para sa kanya. Kahit anong gawin niya ay malabo na siguro na matupad pa nila ang lahat ng mga pangarap nila. Nabubuo sila ng isang masayang pamilya dahil sinukuan na siya ni Nina. Nawala ng pagmamahal nito sa kanya. Ganun pa man ay tinupad niya pa rin ang pangako niya noong kay Nina. Tinupad niya pa rin ang lahat ng mga pangarap niya. Naging isang K-pop star nga siya. Hinangaan nga sila ng lahat at marami ang nagmamahal sa kanila. Lahat ng achievements niya sa buhay at trabaho ay dedicated lahat para kay Nina. Dahil gusto niya, kahit na hindi na siya ang mahal nito, ay matupad niya pa rin ang lahat ng mga pangarap niya. I love you all so much, deeply. Thank you so much for loving us. Bore! Sigaw ni Caen habang nagaganap ang isa sa pinakamalaking concert nila. At ang sandaling sumagot ang mga fans sa kanya, tinaas ang kanilang mga hawak na light stick na nagmistulang alon ay bumagsak ang mga luha ni Caen. Sobrang masayang puso niya ngayon dahil sa mga taga-suporta nila, dahil sa sobrang pagmamahal nila sa kanila. Ganun pa man ay nakakaramdam pa rin si Caen ng kulang sa puso niya. If only Nina was one of the audience right now. Siguro mas lalo siyang magiging masaya ng lubusan. Siguro ay hindi niya mararamdaman ang kulang sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. Our attorney Caen is crying, everyone! Sigaw naman ang leader sa kanilang grupo kaya naman ay mas lalong lumakas ang mga hiyawan ng mga audience at ang iba pang member na lumapit sa kanya para yakapin at pakalmahin siya. Thank you so much for loving us, everyone! Sigaw pa ulit ng kanilang leader bago lumapit din sa kanila at nakiyakap din. Thank you so much for the hard work, everyone. And congratulations! We all deserve this. At sa lahat ng mga concerts niya ay laging humihiling si Caen na dumalo si Nina at panoorin siya kahit na hindi siya nito mahal. Kahit pumunta lang ito sa concert nila para manood sa kanila, kahit iyon lang, magiging masaya na siya noon. Congratulations, attorney! You're the best! At masayang-masaya na nagbati sa kanya ng members niya na makagraduate na rin siya sa law school habang nagtatrabaho bilang isang K-pop idol. Nagpapasalamat siya sa mga kagrupo niya na laging nasa tabi niya at suportado siya sa lahat ng ginagawa niya. Sa gitna ng mga fans na dumating para suportahan din siya dahil nakagraduate na siya at nag-group hug silang lahat. Masaya si Caen. Masayang-masaya siya ngayon pero alam niya na mas lalo siyang magiging masaya kung nandito rin sana si Nina. Nakangiti at pumapalakpak sa kanya. Ngunit sadyang kahit anong gawin niya ay malabo na makasama niya pang muli si Nina. Ganun pa man, kahit alam niyang imposible ay umaasa pa rin siya na darating pa rin si Nina at i-congratulate siya. Hanggang sa lumipas na ang taon at natanggap na rin ni Caen na malabo na. Malabo nang mahalin ulit siya ni Nina kaya unti-unti niya nang tinanggap ang lahat. Nag-focus na lang siya sa kanyang career at naghanda para sa bar exam. Hanggang sa unang beses na nag-take siya ng bar exam ay pumasa siya. Top-notcher pa nga siya at naging isa na rin siyang ganap na abogado. Ganun pa man ay hindi niya pa rin iniwan ang pagiging isang K-pop idol. Saka lang siya titigil at magpo-focus sa pagiging isang abogado kapag nag-disband na ang grupo nila. Hanggang sa noong araw ng concert nila sa Japan, ay naaksidente si Caen habang siya ay nagpe-perform. Na-break ang bone niya kaya kailangan niyang mag-hiatus muna para magpagaling. Hindi na siya nakasama sa ibang tour nila kaya nalungkot din ang ibang members at mga fans nila. Ngunit sino mag-aakala na noong araw na bumalik siya sa bansa, na ayaw niya na sanang balikan pa dahil tuwing nasa bansa siya ay naaalala niya lang ang lahat ng alaala ni Nina at ang mga pangarap nila na hindi naman natupad. Ay nalaman niya rin na nagkaroon pala siya ng anak.
At ngayon, ang babaeng matagal niya nang hinihiling na makasama ay kasama niya na ulit. Ngunit wala na ito sa sarili dahil sa mapait na nangyari dito. Ang dahilan kung bakit hindi ito nakapunta sa mga concerts nila ay dahil sa nangyari dito na dahilan para masira ang buhay ng babaeng mahal na mahal niya at maging palaboy ang kanilang anak. At ngayon ay nagagalit si Caen sa sarili dahil nakaramdam siya ng galit para kay Nina noon. Ang akala niya kasi tuluyan na siya nitong kinalimutan. Kung alam niya lang na ganito pala ang pinagdaanan ng babaeng mahal niya at ang kanilang anak, hinanap niya na agad sana ito noon. Hindi niya na sana hinintay na itong lumapit at maghanap sa kanya. Pangako ko na kahit anong mangyari gagaling ka at papanagutin natin lahat ng mga gumawa nito sa'yo. Wika niya kay Nina na nakatulala lamang. Sa mahigit 3 linggo ay napansin nila na may pagbabago na sa kondisyon ni Nina. Maging ang doktor ay nagulat sa mabilis itong pagaling, ngunit ayon din kay Zim ay posible na ngang isa sa mga dahilan kung bakit mabilis na nag-improve ang lagay nito ay dahil sa kanila ni Kailos. Dahil madalas itong kausapin at ramdam na ramdam nito ang pagmamahal at suporta nilang mag-ama. Ken, how's your leg? Tanong ng manager nila na si Mr. Kim sa wika ng Hangul na kausap niya ngayon sa tawag. It's fine now, Manager Nim. I can move more freely compared to my first week here. Sagot naman ni Caen. Ang manager na kausap niya ngayon ay ang manager niya na mula nung nagsisimula pa lamang siya sa industriya. That's a positive news. Can you return sooner than anticipated? I doubt it, Manager Nim. Currently, I plan to use my remaining weeks for rest, as I anticipate being exhausted once I resume work. I understand your decision. However, your fans are already missing you. Would you consider going live later so they can see you? Some are genuinely concerned and it might alleviate their worries. Kaya ginawa nga ni Caen ang sinabi ng manager niya. Pagsapit ng gabi, matapos niyang magpainom ng gatas ang anak, mahatid sa kama at matapos siyang masiguro na maayos na rin ang lagay ni Nina, ay nag-live nga siya ng 2 oras. Sinabi niya sa mga fans niya na maayos na ang lagay niya at magaling na rin ang pilay niya. Nakapagtuluyan na siyang gumaling, ay babalik na rin siya sa trabaho at maaari na siyang makasama sa mga tour ng grupo nila. Matapos ang live niya ay tumawag din sa kanyang ilan sa mga members niya para makausap siya at kamustahin. Ang hindi alam ni Caen habang abala siya sa kanyang ginagawa ay nakasilip sa kanyang anak na si Kailos na hindi makatulog. Papa? Nilingon ni Caen ang anak na pumasok sa pinto. Napangiti naman si Caen at hinintay na makalapit sa kanyang anak. Pinaupo niya ito sa kabilang hita niya at hinalikan ng noon nito. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi po kasi ako makatulog, Papa. Hinintay ko lang po na matapos kayo sa ginagawa ninyo dahil gusto ko po na makatabi kayo matulog. Pasensya na kung naging busy si Papa, ha? Ngumiti sa kanya si Kailos. Okay lang po yun, Papa. Naiintindihan ko naman po yun. Napangiti si Caen at hinalikan na ulit ang tuktok ng ulo nito. Pasasalamat niya na lang talaga na mabait ang anak niya at naiintindihan nito ang tungkol sa trabaho niya. Naiintindihan din ni Kailos na hindi pa ito pwede na magpakita sa mga tao, kaya noong nag-live siya ay hindi ito lumapit sa kanya. Totoo po ba na isa kayong sikat na singer, Papa? Iyon po kasi ang sabi ng doktor ni Mama nang minsan po kami nagkausap. Tanong ni Kailos na ngayon ay nakahiga na sa tabi niya at nakayakap sa kanya. Oo, anak. Wow, talaga po. Ang galing niyo naman po. Alam niyo po ba, Papa? Gusto ko rin po na maging isang sikat na singer katulad niyo po. Gusto ko rin po na magsulat ng kanta para po sa inyo ni Mama. At ang gabi nga na iyon ay sinabi sa kanya ni Kailos ang lahat ng mga pangarap nito. Katulad niya, gusto rin nito na maging isang sikat na singer. At nakahanda naman si Caen na suportahan ang anak sa gusto nito. Sa lahat ng mga pangarap ng kanyang nag-iisang anak ay susuportahan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. At gagawin niya ang lahat para matupad ni Kailos ang lahat ng mga pangarap nito. Sana po'y gumaling na si Mama, Papa. Wika ni Kailos matapos nilang subuan si Nina na ngayon ay nagpapahinga na. Sana nga, anak. At kapag nangyari yon,
ay ipapakilala ko na kayo ng mama mo sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. At nang dahil sa sinabi niya ay kumislap ang mga mata ni Kalos. Talaga po, Papa? Oo naman. Tiyak ako na magugustuhan nila kayo. Excited na po ako na mangyari yun, Papa. At ganun din si Cain. Excited na rin siya na ipakilala ang kanyang pamilya sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Alam niya na magugulat ang lahat sa biglaan niyang pag-announce na may pamilya na siya, lalo pat ang alam ng lahat ay single pa siya. Pero alam niya na maiintindihan nila siya at matatanggap din nila ang pamilya niya. Lumipas ang araw hanggang sa natapos ng 3 buwan, hanggang sa dumating na ang araw na kailangan niya nang bumalik sa Korea at pagtrabaho. Hindi pa rin nakikitaan ng mas malaking improvement ang kondisyon ni Nina. Ang tanging salita lang na nababanggit nito ay ang pangalan niya at sa tuwing tinatawag nito ay lumilingon lang ito sa kanila. Maliban doon ay wala nang ibang improvement na nakikita sa lagay nito. Ganun pa man ay hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa. Batid ni Cain na magiging maayos din ang lagay ni Nina. Kailangan lang talaga na hindi nila ito sukuan. At dahil gusto ni Cain na mas mabantayan niya ang kalagayan ni Nina at ng kanilang anak, ay pinasunod niya sa Korea para doon ay maalagaan niya pa rin ang mga ito kahit na busy siya sa trabaho niya. Pagod ka po ba, Papa? Malambing na tanong sa kanya ng anak na makauwi siya mula sa award show. Oo, anak eh. Gusto mo bang imasahe kita, Papa? Talaga? Pwede mo ba talagang gawin yun para kay Papa? Opo naman po, Papa. Salamat, anak, ha? At pagpagod na pagod siya sa trabaho ay minamasahe siya ng kanyang anak. Kaya naman laging excited si Cain na umuwi dahil sa pamilya niya. Lalong-lalo na sa kanyang anak na sobrang excited lagi sa pag-uwi niya para makibalita sa kung anong ginawa niya buong araw. Gustong-gusto ni Kalos na marinig ang mga kwento niya tungkol sa kanyang trabaho. Mahilig din itong manood ng mga videos nila, lalo na mga edit tungkol sa kanya. Suportado na suportado siya ng kanyang anak sa kanyang trabaho at lagi itong masaya sa mga achievements ng grupo nila. Kilala na rin ng group members niya ang kanyang anak at ang ina nito. Ang totoo nga niyan ay malapit na ang ibang members niya sa kanyang anak. Hey, have you checked the news? Kinunutan ng noo si Cain si Joshua kay member niya. What news? I heard there's a dating rumor circulating about you and a popular girl from another idol group. Again? Ilang beses na siyang nagkaroon ng dating rumor sa isang buwan siguro ay kumulang sa 10 beses siya nagkakaroon ng dating rumor kung kani-kaninong babae. Minsan kahit pa sa mga fans niya ay nagkakaroon din siya ng dating rumor. Minsan din nga sa mga ka-member niya ay nagkaroon siya ng mga dating rumor na tinatawanan na lamang din nila. Yeah, apparently. Sagot ni Joshua at mahinang natawa. Did our company already deny any dating with K-pop girls? Yes, but you know how the media is. That's true. Sumang-ayon din si Jake. And there are rumors about you having a family and a son. Someone claimed to have seen you in the mall with your son. That rumor is more believable than me dating someone just because we made an eye contact briefly. Maging ang manager nila ay nakikinig sa usapan nila ay napapailing na lamang. Nang sandaling makaalis sa penthouse niya ang magka-group niya ay lumapit siya sa kanyang anak. Daddy, may ibang girlfriend po ba kayo? Ha? Wala anak. Bakit mo naman natanong yan? Gulat niyang sambit. Narinig ko po kasing sabi ni Tito Joshua na may kadate ka raw po na sikat na idol. Ayaw niyo na po ba kay Mama? Namumula ng ilong ni Kalos dahil sa napipigil ito na wag umiyak. No, hindi totoo yon. Anak, sabi-sabi lang yun ng ibang tao. Pero walang katotohanan ng mga yon. Sagot niya. Hindi ko ipagpapalit ang mama mo. Hanggang ngayon ay ang mama mo pa rin ang nag-iisang mahal ko. Talaga po ba, Papa? Oo naman. Kahit gaano pa katagal ang kailangan kong hintayin, hindi ko ipagpapalit ang mama mo. Nag-iisa lang siya sa puso ko. Masaya naman si Kalos sa narinig ang mga katagang yon mula sa kanya. Dahil ang gusto ni Kalos ay mabuo ang kanilang pamilya at maging masaya sila. Habang seryosong-seryoso naman si Cain sa sinabi niya,
Wala siyang ibang babaeng mamahalin kundi si Nina lamang. Kahit pa napakahabang panahon ang lumipas mula na magkahiwalay sila, ay si Nina pa rin ang nag-iisang babaeng mahal niya. Wala siyang ibang minahal kundi si Nina. Noong magkahiwalay sila at wala siyang kahit anong balita tungkol kay Nina ay hindi siya tumingin sa ibang babae. Ni minsan ay hindi sumagi sa isip ni Caen na makipagrelasyon siya sa ibang babae kahit pa napakaraming babae ang mga lumalapit sa kanya. Nag-iisa lang talaga si Nina sa puso niya. At kahit pa hindi ito gumaling sa sakit ni Nina, si Nina pa rin ang pipiliin niya araw-araw. Natatanging babae na pipiliin niya araw-araw. At gusto ni Caen na mabigyan ng hustisya ang nangyari kay Nina kung kaya pinaimbestigahan niya ang pagkidnap noon kay Nina at pinahanap niya ang mga taong nasa likod noon. Sa tulong ng kaibigan niya sa Pilipinas na si Xander na isang chief of police, ay possible na matuntun pa rin nila ang mga taong yon kahit na mahabang panahon na ang lumipas. Mapapanagot pa rin nila ang lahat ng dahilan kung bakit nasira ang buhay ni Nina. Caen, may nakalap na ako mga impormasyon tungkol sa mga taong dumukot noon kay Nina. Alam ko na rin kung nasaan sila ngayon. Nang sandaling marinig yun ni Caen ay bumalik ang galit na nadama niya. Galing siya sa isang fan meeting event at kanina lang ay masaya siya dahil maraming dumating na mga fans nila nang iba'y mula pa sa ibang bansa para lang makita sila. Kahit sandali at may paramdam ang pagmamahal at suporta sa kanila. Ngunit ang saya na yon ay agad din na napalitan ng galit. Nasaan sila? Nalaman ko na matagal na pala silang nakakulong dahil sa kasong child and women trafficking. Marami na silang mga naging biktima. Hindi lamang si Nina ang kanilang naging biktima. Nang makatunog ang gobyerno tungkol sa kanilang masamang gawain ay agad na gumawa ng kilos ang gobyerno kaya sila napakulong. Marahil ay dahil na rin sa pagkakulong nila nagkaroon ng chance na makatakas si Nina. Base sa mga nalaman ko mula sa aking mga source ay malabo na raw na makalabas pa ang mga taong yan sa kulungan. Dahil sa habang buhay na pagkakakulong ang kanilang sintensya, sa dami pa naman ng mga batang babae at dalagang napahamak ng dahil sa kanila. Binibenta nilang katawan ng mga kawawang bata sa mga foreigner o kahit sa mga Pinoy na nagbabayad ng malaking halaga. Ganun pa man kahit nakakulong na ang mga taong nasa likod na nangyari kay Nina ay gusto pa rin ni Caen na magkaganti sa kanila. Pinadadagdagan niya pa ang kaso na isampa sa mga biktima rin para sigurado na wala na talagang takas ang mga salarin. At kahit wala pa rin siyang response na natanggap mula kay Nina, ay pinaalam niya pa rin ang lahat tungkol sa mga nang abuso dito noon. Para kahit papaano ay maging kampante rin ang isip nito. Magpapagaling ka, mahal ko. Gustong-gusto ka na namin makalaro ng anak natin. Walang araw na hindi niya sinasabi kung gaano kanya gustong makalaro ulit. Gustong-gusto na rin kitang isama sa concert namin. Saad ni Caen habang hawak-hawak niya ang kamay ni Nina na nakatingin lang sa kanya at walang emosyon ang muka. Ganun pa man ay naroon pa rin ang kakaibang emosyon sa mga mata nito na hindi niya maipaliwanag. Ang mga problema hindi lang natapos doon dahil ang rumor nga na meron raw siyang anak at sariling pamilya ay mas lalo pang nag-apoy dahil sa mga taong nagkakalat ng pictures niya kasama ang anak niya sa social media. Baliwala lang naman kay Caen ang mga hate comments na natatanggap niya nang iba'y sinishame pa siya na may anak na raw siya. Ang higit na mas inaalala ni Caen ay ang mga hate comments at threats na natatanggap ng anak niya na wala namang kaalam-alam sa mga nangyayari ngayon. Kaya naman para maprotektahan niya ang kanyang anak at pamilya, ay pinapahanap niya ang mga tao na nasa likod ng mga troll account na nagpapadala sa kanila, lalo na kay Carlos ng mga death threats, at sinasampahan niya ng kaso at ang ginagawa niya yon ay suportado naman ng kanilang management. Una pa lang ay alam ni Caen na mangyayari ang lahat ng ito. Alam niya na hindi lahat ay matatanggap na may anak na siya. Ngayon pa nga lang na hindi pa naman kumpirmado kung totoo ba ang kumakalat sa social media na balita tungkol sa anak niya ay napakarami na nilang mga hate comments na natatanggap. Ano pa kaya pag siya na mismo ang nagkumpirma? Kaya naman ay hinanda na ni Caen ang kanyang sarili at kung anong mga aksyon na kailangan niyang gawin para protektahan ang anak at si Nina sa oras na nagbigay siya ng statement nang kinukumpirma ang tungkol sa pagkakaroon nga ng anak. Matapos nga rin ang walang sawa na pagpapagamot at pag-aalaga nila kay Nina, unti-unti na rin itong gumaling. Noong una hindi pa rin sila nito naaalala dahil sa nawala sa isip nito ang lahat ng mga alaala.
Bumalik ang buong mga alaala nito pagkagaling ni Ken sa world tour at ang unang ginawa ni Nina nung nakita siya nito ay niyakap siya ng sobrang higpit at paulit-ulit na humingi ng tawad sa kanya. I'm sorry for breaking up with you before, Ken. Umiiyak pa rin na sabi ni Nina habang nakayakap pa rin sa kanya ng sobrang higpit. Patawarin mo ako kung nasaktan kita at hindi kita sinamahan sa pagtupad mo sa pangarap mo. Noong kumala si Nina sa yakap at tumingala sa kanya na puno pa rin ng luha ang mga mata, ay ikinulong na ni Ken ang mukha nito sa mainit niyang palad at saka ngumiti siya. Kahit pa ang luha sa kanyang mga mata ay pumapatak na rin. It's okay, my love. Hindi mo kailangan na ihingi ng tawad sa akin ang lahat ng nangyari dahil naiintindihan ko naman. Nauunawaan ko ang rason mo at kahit kailan ay hindi ako nagalit sa'yo. Pero, nasaktan kita. Yes, I was hurt. Perhaps deeply at times. Yet they only magnify the sincerity of my feelings for you. Mas lalo kitang minahal. Nasaktan man ako ng sobra noon ngunit matagal ng panahon yon. Ang mahalaga ay kasama na ulit kita. Ngumiti siya sabay ang pagpatak ng butil ang luha sa kanyang mga mata. Mahal na mahal pa rin kita, Nina. Hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin kita. At hindi ako papayag na malayo ka pa sa akin. Hindi na ako makakapayag na malayo kayo sa akin ng anak natin. Kung noon ay pumapayag ako na magkahiwalay tayo, ngayon ay hindi na ako papayag. I love you so much, Nina. I don't care if you have already lost your feelings for me. I will never let you go again. I may be kind and a gentleman, but when it comes to you, I can be a psychotic obsessed man. If I had to imprison you so you will never leave me again, I would do that in a heartbeat. Lahat ng paraan ay gagawin ko manatili ka lang sa akin. Kayo ng anak natin. Ngumiti sa kanya si Nina. Ang mga mata nito ay kumikinang sa mga luha. Bumalik na nga rin ang kislap sa mga mata nito. Kumikinang na ulit yon na parang isang bituin sa kalangitan. Mahal din kita, Ken. Mahal na mahal pa rin kita. Hindi na ulit ako lalayo sa'yo. Mananatili ako sa tabi mo. Kahit ano pa man ang mangyari. Sobrang saya ng puso niya na marinig ang mga katagang yon mula kay Nina. Ang tagal ng panahon ang hinintay ni Ken para muli niyang marinig ang katagang yon mula sa babaeng mahal na mahal niya, na matagal niya nang hinintay at matagal niya nang mahal kahit pa walang kasiguraduhan kung posible pa na masuklian ang pagmamahal niya dito noon. Hindi na napigil ni Ken ang bugso ng damdamin kaya inangkin niya na ang malambot na labi ni Nina. Matapos ang mahabang panahon ay naramdaman niya ulit ang lambot ng labi nito na kailanman ay hindi mawawala sa isipan niya. Yay! Masaya po ako para sa inyo, Mama at Papa. Masayang sabi ng kanilang anak na makita sila. Agad naman na nagkahiwalay ang kanilang mga labi at tumakbo naman palapit sa kanila ang kanilang anak. Binuhat naman ni Ken ang kanilang anak na yumakap sa leeg niya ng mahigpit. Love na love ko po kayo, Mama at Papa. At mahal na mahal ka rin ni Mama, anak ko. Hinalikan ni Nina ang sentido ng anak. Sobra kitang mahal. Pangakong hindi ka na ulit malalayo pa kay Mama at Papa. At mahal na mahal ko naman kayong dalawa. Saan naman ni Ken at niyapos ang braso niya sa bewang ni Nina. Nung araw na yon ay napuno ng masayang halakhak ang sulok ng penthouse niya na dati umiingay lang kapag bumibisita ang mga kagrupo niya. At nang makatulog nga si Kelo sa kwarto nito ay pinagtapat naman sa kanya ni Nina ang dahilan nito kung bakit ito nakipaghiwalay sa kanya noon. Ang tanging nasa isip ko ay magiging hadlang ako sa pagtupad mo sa pangarap mo. I know how that industry works. Nag-aalala ako na kung sasabihin ko sa'yo na gusto ko magkipaghiwalay dahil sa gusto ko na matupad mong pangarap mo, nang walang sagabal, baka hindi ka papayag. Dahil kilalang kilala na kita. Alam na alam ko kung gaano mo ako kamahal. At alam ko rin kung gaano mo kagusto na matupad ang pangarap mo na maging isang musician. Naikwento rin ni Nina sa kanya kung anong nangyari dito noong nagkahiwalay sila. Nalaman niya na kaya tumirang mag-ina niya noon sa barong-barong dahil sa itinakwil nito ang mga magulang nito nang malaman na nagdadalang tao ito.
Nagkwento na rin sa kanya ang dahilan kung bakit napag-interesan ito ng mga tao na dumukot dito noon. Dahil sa taglay nitong ganda na kahit sino man ang tumingin ay maaaring mahulog sa kanya. At nakwento rin sa kanya ni Nina ang mga pinagdaanan nito habang nasa kamay ito ng mga taong dumukot dito noon. Samot-saring pang-aabuso ang naranasan nito mula sa iba't ibang tao. Kaya sumumpa si Cain sa kanyang sarili na kahit kailan ay hindi na ulit mararanasan at mararamdaman ni Nina ang sakit ng nadama nito noon. Kahit anong mangyari, gagawin niyang lahat para maprotektahan at mapasaya ito. At sa ngayon ay abot langit ang kaba na nadarama ni Cain habang nasa harap siya ng libu-libong mga tao. Araw ng malaking concert nila ngayon. At napag-usapan nila ng management na ngayon rin niya ibubunyag sa lahat na may anak na nga siya. Hinanap ng mata niya kung saan nakaupo ang kanyang mag-ina na naghihintay at nakangiti sa kanya. Humugot ng malalim na paghinga si Cain bago hinanda ang sarili. I understand this may come as a surprise to many, but I want to confirm that the rumors are true. I have a child, and I'm currently with my family. Thank you for understanding during this time. Natahimik ang lahat dahil sa pinagtapat niya. At ang hawak nilang light stick na kanina lang ay nakataas ay unti-unti nilang binaba kaya naman mas lalong kinabahan si Cain dahil alam niya na kung anong ibig sabihin ng pagbaba nila sa hawak nilang light stick. At tahimik na ang mga tao na kanina lamang ay sobrang lakas ang hiyawan. Maging ang mga mata ng mag-ina niya ay nabalot ng takot at pag-aalala. I have immense love for my family. And I hope for your support in our relationship. It would bring me even greater joy if you could accept us wholeheartedly. Wika pa ni Cain bago siya yumuko. Kahit hanggang sa umakyat sa stage ang mag-ina niya at lumapit sa tabi niya ay nanatiling tahimik ang mga tao. Hinawakan ni Cain ang kamay ni Nina na nanlalamig. Everything will be alright. Pagpapakalma niya sa kanyang mag-ina. Hello everyone! Pagbati ni Kayla sa lahat ng mga tao bago yumuko. I appreciate the deep love of you have for my father, and I'm truly grateful for the care you've shown him. Thank you sincerely. I understand that my presence might be surprising, and some may find it challenging to accept Cain's unexpected son. I want to clarify that I'm real, Cain's son. While I don't ask for the same love or acceptance you have for my father, I kindly request your continued support for him. I hope my existence won't affect your affection for my father negatively. Maraming naluha sa sinabi ni Kalos. Maging sila ni Nina ay naluha dahil pareho nilang hindi inaasahan ang sasabihin ng kanilang anak sa harap ng libo-libong mga tao. Maraming naantig ang puso sa tapang ni Kalos at sa sobrang pagmamahal nito sa ama. Noong una, ang akala nilang lahat ay hindi matutuwa ang mga fans niya sa kanilang ginawa. Ngunit nang magpalakpakan ng mga ito at malakas na naghiyawan, ay bumuhos ang luha niya pareho. Ramdam na ramdam nila ang pagmamahal ng mga tao. At maging ang kanilang anak ay naiyak na rin. At ang hiyawan at palakpakan ng mga tao ay mas lalo pang lumakas nang lumuhod si Cain sa harapan ni Nina. At nilabas niya ang maliit na box na may lamang singsing na matagal niya nang tinatago at hinanda para sa araw na ito para formal niya nang hingi ng matamis na oo ni Nina sa harap ng libo-libong mga tao na magiging saksi ng pagmamahalan nilang dalawa. Nina, my love for you has only grown over the years we've been apart. You're the only one who owns my heart, and I can't imagine my life without you. I love you deeply. Humigpit ang hawak niya sa kamay nito. Will you marry me, my love? At sa harap ng libo-libong tao, ay marahan na tumango si Nina. Kasabay ng pagtulo ng mga luha nito. At nang sandaling yon, ay pareho sila na wala ng ibang maghihiling pa. Dahil alam nila na wala ng sino man ang makakapaghiwalay sa kanilang dalawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV,
Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ano pong nangyari sa kanya?